Ang conflict o ang hindi pagkakaunawaan ay nangyayari ito sa bawat pamilya. Ito ay dahil magkakaiba tayo ng paniniwala o perspective sa mga bagay-bagay. Minsan, ang di pagkakaunawaan ay nangyayari dahil hindi tayo nagkakaintindihan o minsan nag-jump na tayo into a wrong conclusion. So kapag ang conflict ay tuloy-tuloy, nagiging stressful ito at nakakasira ito ng relasyon. Ano ba yung mga paraan o tips para makontrol natin ang conflict sa ating relasyon? Una, dapat alamin natin ano ba yung mga bagay na kaya natin kontrolin. At ano yung mga bagay na hindi natin makokontrol. So, kailangan alam natin kung paano i-regulate o i-manage ang ating sarili. Kapag halimbawa nagagalit siya, sumisigaw siya, pwedeng hindi ka sumigaw, pwede kang umalis, pwedeng sabihan mo siya na ayaw mong magalit kaya ka aalis. So, ang importante maintindihan natin ay paano tayo nagre-response dun sa behavior niya. Kasi hindi natin kayang kontrolin kung ano ang behavior ng isang tao. Yung pangalawa, ano ba ang pattern ng behavior? So minsan, pag paulit-ulit na yung nangyayari, paulit-ulit ang behavior niya, yung halimbawa, sigawan, kailangan alam natin paano ba natin to ina-navigate para hindi tayo maapektuhan. Pangatlo, makipag-usap, makinig at mag-negotiate. Importante na maintindihan natin, matutunan natin na mag-communicate ng malinaw. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ano yung, paano ka mag-negotiate doon sa sitwasyon na yon? At paano ka makikinig sa sinasabi ng karelasyon mo o ng partner mo? Yung pang-apat ay simple changes for better results. Kailangan ay magkaroon tayo ng mga simpleng paraan o response doon sa mga sitwasyon para makakita tayo ng mga simpleng solusyon sa problema.